Siya ang nag-viral na nanakit sa nagkakariton. Alamin natin ang punot dulo ng gulong ito at kung sino ang mga taong nasangkot sa social media drama. Welcome to Papi Lipi, where we'll talk about different personalities, events, and important topics that are worth tackling. Bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko kayo na i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel na to dahil napakalaking tulong na po ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Siya si Carlos Subong, ang kapatid ni Pokwang na nanakit sa lalaking nagkakariton na kumalat sa social media. Nagkaroon ng contact or gasgas ang pickup truck ni Subong kaya ito agad na bumaba ng sasakyan at pinagalitan ang lalaki na nagkakariton. Sa video, kitang-kita ang tensyon. Makikita sa video na binatukan niya ang lalaki na nagtutulak ng kariton at kasama sa eksena ang pag-iyak ng batang anak na babae ng lalaki dahil nakita niya na sinaktan ang kanyang ama. Viral agad ang footage, kumalat sa social media at everyone started asking, sino ito? At dito na pumasok si Pokwang mismo. Nag-post siya sa social media, kinumpirma na kapatid niya si Subong na nasa viral video. Humingi rin siya ng public apology sa mga naapektuhan at ipinaliwanag na hindi niya sinasang-ayon ang violent behavior. Ipahiwatig or malaman yung lahat na totoo po yung tungkol po dun sa nag-viral po na video na isa pong lalaki na naka-Hilux na Toyotang puti. Opo, kapatid ko po yun, nag-viral siya. Galing, no? Ano po, magaling. Ayan, malinaw na family connection kaya nagkaroon ng mas malaking atensyon ng issue. Sinabi ni Pokwang na oo, magkaapelyido sila. Pero hindi ibig sabihin na ganito din ang kanyang ugali para madamay ang buong pamilya niya. Pero hindi lang social media ang naging sentro ng drama. Pumasok na rin si Congressman Terry Ridon. Nag-post siya publicly, pinuna ang road rage at tinawag na dapat may stricter punishment sa mga ganitong aksyon, pati revocation ng lisensya at posibleng legal charges. Nanawagan siya sa LTO napatawan ng parusa ang kapatid ni Pokwang ng lifetime LTO license revocation ni Carlo Tano Subong, kasong kriminal sa pambabatok at grave threats sa mag-amang nagkakariton, at impounding ng Toyota Hilux na pagmamay-ari ni Carlos Subong. Matapos humingi ng pasensya ni Pokwang sa isang interview sa inasal ng kanyang kapatid na si Carlos, si Pokwang nagbigay warning sa social media. Sinabi niya, huwag idrag ang buong pamilya sa viral incident. Sharing photos or implying wrongdoing sa iba pang family members ay pwedeng makonsider na cyberbullying or cyber libel. And paalala ko lang din po dun sa mga nag-post pa ng paulit-ulit ng mukha ng buong pamilya ko. May tinatawag po tayong cyberbullying and cyber libel. Ano po? Doon po sa mga ibang politiko na nakisakay po na hindi naman taga-Antipolo, nakakaloka. Na nag-post pa kayo, sir. Alam sino kayo? Alam ko, taga-Bicol kayo eh. Ingat po kayo kasi mambabatas pa naman kayo. So alam po ninyo dapat po yung tinatawag dating cyberbullying, sir. Okay? Pinost po ninyo yung mukha ng buong pamilya ko. Kapatid, isa lang po ang may kasalanan pero buong mukha na. Yung asam po, yung privacy, yung protection po ng pamilya ko. Hindi po ako kumakampi sa kapatid ko, pero sana, nag-iingat po kayo sa mga post ninyo, sa mga comment ninyo. Parating ito ni Pokwang kay Congressman Terry Ridon na ang sabi niya, mambabatas ka pa naman, pinost niya pa ang mukha ng buong pamilya ni Pokwang, gayong iisa lang naman ang may kasalanan. Ang punto niya, hindi niya dinepensa ang pananakit ng kanyang kapatid at hindi niya itinotolerate, pero ang proteksyon ng kanyang pamilya mula sa unfair na pambabatikos ng mga tao online. Sinabi ni Pokwang na hahanapin niya ang mag-ama para makabawi man lang dito. Kaya mga papi, huwag mainit ang ulo sa daan. Simple road issues, daanin sa mahinahon na usapan. At sana'y pinangaralan na lang niya at hindi na dapat sinaktan. Sigurado naman na hindi sinadya ng lalaki ang pagkakasagi ng kariton sa sasakyan,
Dahil sino ba naman ang gusto ng gastos o aberya? Hindi lang ang driver ang naapektuhan, nakita natin ng pag-iyak ng batang anak ng lalaki dahil nakitang sinaktan ang kanyang ama na pwedeng mag-cause ng trauma sa bata. Ang control sa emotions at respect sa ibang tao sa kalsada plus awareness sa social media ay sobrang importante.